Good morning ulit, LPCF. Good morning. So, ang ating pag-uusapan this morning is about James 4, verse 13 hanggang 17. Okay? Bago natin basahin, bago ko pala basahin para sa inyo, let us all pray muna. Salamat, Lord, sa iyong presensya, sa amin palang pag-aawitan, Lord. Ikaw ay nangusap na sa bawat isa. And I pray, Panginoon, na yung inyong likod ay gamitin nyo lamang, Panginoon, na i-continue, Panginoon, yung inyong pangungusap sa bawat isang naririto, Lord. And I pray na bigyan nyo kami ng talino at pangunawa, Panginoon. May we have a humble heart this morning at ipagpatuloy nyo, Panginoon, na ipaliwanag sa amin ang aming katayuan at dagdagan, Panginoon, ang aming kaalaman patungkol sa iyo at sa amin upang maka-step higher kami sa aming pananampalataya. And may we, Panginoon, as we listen to your word, give you all the glory. Panginoon, ang inyong lingkod, itago nyo lamang sa likod ng iyong krus. Alam ko, Panginoon, na bago pa lang ako umakyat dito, pumunta sa harap, Panginoon, ikaw ay nag-aabang na at ikaw, Panginoon, din ang magpupuno, Panginoon, ng lahat ng kakulangan ng inyong lingkod ngayong umagang ito. And we know, Panginoon, na dahil kasama ka namin and you have sent, Panginoon, yung inyong banal na spirito, kami ay magiging victorious. Today, Panginoon, and the rest of the week until we come back, Panginoon, for another session, Panginoon, ng iyong pagtuturo. Salamat po, Lord. Sa aming kalagitnaan, ikaw ang aming itataas, pupurihin, pasasalamatan. In the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen and amen. Okay. So, ang sabi dito sa NIV, it's about boasting about tomorrow. Pero hindi yan yung magiging topic natin. Pero let's read and then I will explain kung paano natin tatalakayin yung mga verses for today. So, ito yung continuity nung diniscuss ni Pastor Raymart last week. Now, sabi dito, 13, now listen you who say, today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. Why do you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. 16. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is a sin for them. So, yan yung ating mga pag-uusapan ngayon. At ang gagawin kong technique ay pabaliktad. Sino dito yung mahilig sa Korean novela? Marami. Sabi kayo ng totoo. Yan. Yung nanay ko mahilig din. Yung nanay ko. Si Nanay Leti, kilala nating lahat, di ba? Si Nanay Leti. At ganito ang style niya. Panonoorin niya yung hulihan, tsaka niya re-reviewin yung nakaraan para maintindihan niya. So, gagayahin natin yung style niya. Meron bang gumagawa ng ganun dito? Ha? Pinanonood muna yung dulo, tsaka ngayon babalik-balikan para sasabihin nila, kaya pala. Tapos, forward na naman. Tapos, pupunta na naman doon sa unahan. Si ano pala yun? Tapos, ang mga masaklap nito, isasali ka pa sa usapan. Si ganito, si ganyan, ganun. Malay ko dyan. Di ba? Ikaw yung nanood, ikaw yung nag-pass forward, tapos sinasali ka rin ba? Ito? Sa usapan, pagka binalikan. So, tignan natin kung may benefit sa pagbabasa ng Bible. So, excited na ba kayo? Sabi natin 13 to 17, ang ibig sabihin, magsisimula tayo sa 17. Very good. May nakikinig, 17. Ito yung ating pag-usapan. Pero hindi ko kasi pinutol
Niready ko lang yung pwede kong sulatan. Laki, no? Okay. Punta tayo dito sa, okay, 17. Maganda ba to? Nakikita ba? Okay. 17. Hindi ko naman intention na gawin yan. Testing lang. If anyone then knows what the good they ought to do and doesn't do it, it is a sin to them. So, nung una kong nakita to, ito ang nag-explain sa akin na, ano po? Ay, okay. Meron, ala ko, may suggestion kayo. Kasi open for suggestion ako maski nag-message. Dito natin makikita yung sin of omission. Yun yung highlight sa akin dito. Pero nandito rin yung sin of commission. Sin of omission, sin of commission. Yung sin of commission is yung ito yung pinaka-obvious sa ating lahat. Pag na-commit mo, commission yun. Na kumuha ka ng perang hindi sa'yo, di ba? Commission, kinuha mo. Kasi kinumit mo. Mayroon kang nagsinungaling ka, di ba? You lied. Commission yun. So ano naman yung sin of omission? Ito yung mga bagay na, kumbaga kung isipin natin, wala tayong lusot sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ko naman na-commit yung ganon, pero dahil yung mga bagay na mabuti, pero you decided na hindi gawin, dito pinakikilala ng Panginoon na nagkakasala pa rin tayo. Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa ng sin of omission. Hindi ka nga, meron kang alam na katotohanan. May nagtanong sa'yo, totoo bang kinuha ni such and such yung perang ganon? And because, hindi, lying na pala yun. Dahil tinanong ka, no? Pero you were a witness. Sabihin na lang natin ganon. You were a witness. And then, you said nothing. Kumbaga, wala naman nagsabi sa'yo, huy, may nakita ka bang ganon? Wala. Pero, witness ka. And you did not do anything. That's omission. Sin of omission. Dati na, kapag babasa ko yung verse na yan, ang naiisip ko yung mga namamalimos na hindi mo bibigyan. So, dapat may mabuti kang gagawin para sa lahat. Yung pamamalimos ay i-consider natin na mabuting gawa. Right? Walang makapagsasabi na hindi mabuti yon. Automatic agad, maski sinong tanongin natin, sasabihin ka agad na if you give alms, if you help them, ay yan agad, mabuting gawa. But then, pagka hindi mo ginawa, naaalala ko to na sin of omission, Lord. May mga tao kasi na yung mahilig, bukod sa mahilig silang mangutang, meron silang way na hihingan kanila ng tulong and then lahat ng masamang nangyayari sa buhay nila, isi-share nila sa'yo. So nakikita ko na kagad yung intentions nila. In the end, hihingan ako nito. Kasi kaya nila kinikwento yung nawalan sila ng kuryente, nagkasakit yung anak, yung nanay niya may maintenance, walang pambili. Siya inatake sa puso. Ilang years ago na, magaling na, pero hindi nagtatrabaho. Walang pambayad sa project ng anak. Hanggang sa pinakamalit na bagay, kumbaga, dahil tinulungan mo siya once, alam niya na hindi mo siya madaling tanggihan. Nahuli ko na yung emotional hostage ang ginagawa niya. Ito yung mga ways ng mga mahilig mangutang. Kung i-observe niyo sila, yung character ng mga palautang na ayaw magbayad, yun yung ways nila. Emotional hostage. So, laging ganon, may mga namimita kong ganon na ang tingin nila sa akin, napakaraming pera. Kaya, porque tinulungan ko sila bibigyan mo ng tulong 500, 1,000, dahil ganyan-ganyan. Pero namimihasa. Sabi ko sa Panginoon, Lord, nagigilty ako, lalong-lalo na kapag nababasa ko ito.
Okay? Pero inimpress din ng Panginoon na naalala niyo yung sinabi niya, actually hindi, na iba yung takbo ng ano ko. No? Hindi ito yung ano ko yung sample ko Sabi niya, be wily as a snake. Narinig niyo na yan? Be wily. Maging mauta ka, katulad ng serpent. Galing sa Panginoon mismo. Ang ibig sabihin pala ng Panginoon doon, huwag kang maging uto-uto. Hindi pwedeng hayaan mo lang na i-take advantage ka rin. So, ang gusto ng Panginoon, maging humble tayo, maging meek, maging matulungin, merciful in everything. Be kind. Pero it doesn't mean na iti-take advantage ka ng mga katulad ng mga taong ito. So, sabi ko, oo nga. So, ang ginawa ko, tinanggihan ko. And wala akong guilt feeling. Kasi maraming beses niya na akong hiningan Tinanggihan ko siya. Ang unang bala ko, bibigyan ko na naman maski pa paano aabotan ko. But then naisip ko, I'm not teaching a person to fish para may makain siya. Pinupush ko pa siyang lalong maging tamad at maging palahingi lang. So sabi ko, ang pwede ko lang gawin, ibalik ko siya sa Panginoon. Ipagpe-pray ko siya. That God may deal with him na ipaliwanag sa kanya, magkaroon ng kaliwanagan yung kanyang isip na maghanap buhay at hindi umasa sa nakikitang pag-unlad ng ibang tao para sa benefit niya. So, sabi ko. So, malalim yung sin of omission. Kasi, nagagamit ng kaaway yon na panlilin lang sa atin. Hindi katulad ng sin of commission. Naka-harm ka. Di ba? Na-slander mo. Kanina, in-slander mo siya habang wala siya, di ba? Oo. Kasi indirectly sinabi niya, sa pag-aasawa, in-explain, no? Sa pag-aasawa, natutunan ko ang magpasensya. Gets nyo? Meron kang ginawa na dapat siya magpasensya. Tinuturuan mo raw siya na tumaas pa yung maging pasensyoso siya. So, ganon din ang gawa ng kaaway. By the way, Raymart, napakahirap intindihin ng librong pinababasa mo sa akin. It is because it is in the Old Testament, Old English. Kasi yung writer no pinag-aaralan ko para sa atin na camp ay 1816 something yung year. Yung author nung libro. Kaya ye, di, thou, at saka may mga ginagamit siyang dot instead na do or does. Ilang beses mong babasahin para maintindihan mo, pero mayaman yung libro para sa atin. So, mas nakikita ko doon na may mga kaparaanan yung kaaway natin na malilin lang tayo. Isang bagay na to, na magkakaroon ka ng guilt feeling. Because of this, gagamitin ng kaaway yung Word of God para papaniwalain tayo na nabubuhay tayo sa kasalanan. So, guilt yon. So, marami pa doon. I-enumerate ko yon para maging excited lang ang bawat isa sa pag-uusapan natin sa camp. Na kapag sa isang gera kasi ganito, di ba? Mas may advantage yung kilala mo yung kaaway mo. Hindi naman na mas master pa natin, mas kilala pa natin si Satan kaysa sa ating master na si Jesus Christ. Pinag-aaralan natin yung Panginoon. Pero, para maging matagumpay tayo, kinakailangan, kilala din natin yung kaaway natin. Paano yung ways niya, kung paano siya nagtatagumpay sa buhay natin. Kung paano siya nakakasingit. So, sinampol ko lang itong isang to, na sa 17, verse 17, nakakagawa tayo ng mga bagay na to na akala natin okay lang. Ng sin of omission. But we are sinning anyway. Kasi lagi tayo nakapokus doon sa sin of commission. Yun yung lagi lang nating iniiwasan. Ano yung nagre-remind sa atin dito sa 17? Ito notes ko to para sa sarili ko kasi
merong mga sinet pa ako na what reminds me of sin of omission is ito, Romans 2:12-16. So, babasahin ko. Ito yung sinabi ni Kuya Raymart nung nakaraan na kasi ang sabi, balikan natin si 17. Knows, ito yung word na yan. If you know the good you ought to do, ito yung good, alam mo. You are aware na dapat gawin mo yon kasi ito ay mabuti. Ito ay tama. So, punta tayo dito ngayon para mas malalim pa nating maintindihan. Okay? Sabi ni Kuya Raymart nung nakaraan, yung alam mong tama, na sinasabi mong ito ang dapat na tama, God, pwedeng gamitin sa'yo because you're not doing it. Diba? Na sinabi mo yun eh. Na-pick up nyo ba last time yun? Hindi? Kaya sinasabi ko. Yeah. Kaya sinasabi ko. Eto ngayon yan. Romans 2:12-16. All who sin apart from the law will also perish apart from the law. Ito yung mga hindi binigyan ng 10 Commandments. Nagtataka ba tayo bakit maski anong klaseng lahi, culture, common na kasalanan ang pumatay? Merong morality na standard maski hindi nila sila na-reach ng 10 Commandments. Maski anong religion, lahat isa. Bawal magnakaw. Di ba? May subtle differences lang. Like, galing sa Panginoon, thou shall not create graven image, you shall worship no other but me. Sabi ng Panginoon, sa Kanya yon. Sa ibang relihiyon, wala yon. Kasi ang dami nilang Diyos-Diyosan. Pero unique yung Diyos natin, sapagkat ang bilin niya, you shall have no other gods. Maraming maliit na gods. G na maliit. But me, sabi ng Panginoon. Ako lang. So, apart from the law, mananagot ka pa rin, sabi. For it is not by those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law. Punta tayo dito. 14. Indeed, when Gentiles, dito na tayo, who do not have the law, ito yun na yung sama tayo dito nung araw. Pero spiritually, we are no longer Gentiles. Okay? Pero Gentiles tayo nung hindi pa tayo tumatanggap sa Panginoon, nung wala pa tayong relationship. Ibig sabihin, pero nung tumanggap tayo sa Panginoon, imbis na ilagay niya tayo under the law, ang sabi niya, you are not under the law. Ano niyo ba yun? Na-amaze ba kayo doon? Imbis na ang mga Israelita, binigay yung 10 Commandments, they are under the law. Tayo nung tinanggap natin yung Panginoong Jesus, yung panawagan niya ng personal relationship, hindi niya tayo nilagay doon. Ang ginawa niya, sinulat niya sa puso natin. Tapos nung sinulat niya, seselyuhan ko pa yan. Yung selyo. Yung anong tawag doon? Kandila yun eh, yung tinutunaw, yung selyo. Tsaka tatatakan. Yung tatak na, hindi, yung dry seal, yung inipit lang na gano'n eh, nagbabakat eh. Pero seal din yun. Okay? Yung seal na tinutukoy dito, yung wax, tutunawin, tapos, iipitan ng stamp niya, yung insignia niya nandoon. So, ang insignia ng Panginoon ay ang Holy Spirit. So, instead na tayo ay under the law, iniligay niya sa puso natin yung law. At ang sabi niya, you are free from the law. Hindi tayo, wala tayong pananagutan. Okay? Hindi ibig sabihin, pwede natin gawin yung gusto natin, pero ang sabi niya, you have freedom. Doon na tayo yung kabayaran ng law na to. Okay? But we have to follow Him. Okay? Yun yung laging natin. So, indeed, when the Gentiles do not have the law, pero ito, do by nature things required by the law, ibig sabihin, ginagawa nila do by nature, kaya makikita nyo, maski yung mga taong gubat, meron silang unwritten law, merong masama, may mabuti.
Alam nila yung moral code. Meron pa rin moral code. Even though they do not have the law, meron pa rin moral compass yung kada tao sapagkat nilagay ng Panginoon yung eternity sa puso ng bawat nilikhang tao. Nilagay niya, I have put eternity in your hearts. Yun yung moral compass ng lahat. Either believer ka o hindi. Alam mong mali o tama yung ginagawa mo. Kaya kung meron kang pinipreach na ito dapat, wala, hindi totoo ang Diyos. Ito dapat, gumawa tayo ng mabuti. This is enough. Pero kapag hindi mo ginawa perfectly yun, you are still liable. Yun yung nakakatakot doon sa mga taong kumakalaban sa Panginoon. Sapagkat either you know the law or not, under ka doon, you will still is liable. Bibigyan ko kayo ng example para mas madaling maintindihan. Law, batas, o yung mga students. Law of gravity. Whether naniniwala ka o hindi sa law of gravity, under ka dyan sa law of gravity. Punta tayo sa eroplano. Tatanungin tayo, naniniwala ka ba sa law of gravity? Hindi ako naniniwala doon. Hindi ko nga alam yun. First time ko lang marinig. Ba't ko paniniwalaan? O sige, tumalong ka sa eroplano nang walang parachute. Ano sa palagay mo? Splak. Hindi ka na makakilala pag bagsak mo sa simento, di ba? Either you believe it or not, believe God or not, mayroong batas ang Panginoon. Either sabihin mo, I am not under the law, kasi hindi naman ako Kristiyano. Gagawin ko yung gusto ko. Bawal yung maging ganyan, bawal yung maging ganito. I don't care. Kasi hindi ko naman Diyos yan. O, yun ang pagkakamali ng isang tao na hindi naniniwala sa Panginoon. Sapagkat either naniniwala ka sa Diyos o hindi, mananagot ka pa rin sa Kanya. So, tayong mga Kristiyano, lalo tayong dapat magpasalamat sapagkat pinag-aaralan natin siya. Inaalam natin kung paano tayo susunod, kung paano itataas yung pananampalataya natin, kung paano magkakaayos yung nasirang relationship natin sa God the Father. Pero inayos na ng Panginoon yon, pero kinakailangan pa rin natin. Ang sabi ni Paul, work out your salvation. Not because wala kang salvation pa or you can lose your salvation, but yung sabi, yun yung tinatawag na sanctification. Work out your salvation. Prove, even to yourself, na genuine yung pananampalataya mo. Or else, mabubuhay ka sa na miserable. Diba? Every time na magkakasala ka, down ka na lang. Mapakamatay na lang ako. Wala akong kwentang Kristiyano. Di ako makasunod. Ayoko na lang. Di na lang ako atin. Maraming Kristiyano ang nasira ang buhay sapagkat mali yung naituro sa kanila, mali yung foundation. Mali yung foundation na sinusundan nila. Ngayon, may nag-introduce sa kanila ng tama. Paano i-explain yung mga bagay-bagay? Hindi pa rin naniwala. Nagmamatigas. Adamant. Matigas ang Dahil akala nila, ang illustration ko dito, yung yung panlasa natin nature ng tao. Pag inintroduce sa'yo yung adobo ng nanay mo, wala nang masarap kundi yung way ng pag-aadobo ng nanay mo. Yung nanay ng iba, hindi masarap yung sa kanila. Patatas, ano kaya yun? May patatas yung adobo nila, di ba? Ano kaya yung patatas? Yung ano kaya yung adobo nila, ang putla. Ano ba yung kulang sa dugo? Anemic. Dapat maitim, di ba? Ay, I'm sorry. Pinapaalala nyo Hindi kita iginagante, na anak. Nagkataon lang. Wala akong favoritism in between nyo, ha? Baka sabihin nyo, may favoritism talaga to si So, what is the requirement of the law? Diba? Ano yung requirement ng law? To be righteous is to obey. And yun ang ginagawa ng Panginoong Jesus natin para sa atin. Ayan, nawala tuloy tayo. Nasaan na tayo? Okay. Ayaw kong sundin. So, nasaan na tayo? 16. Backwards tayo Bakit sinabi ng Panginoon na yung hindi dapat gawin, yung gagawin natin dapat yung mabuti,
Kumbaga, bakit ini-explain ng Panginoon sa atin itong mga bagay na to? Bakit ngayon sinabi rito sa title nito ay boasting about tomorrow? Anong kinalaman nito dun sa yung yung earlier part na yung sa dila, yung sa katayuan ng isang Kristiyano. So, para maintindihan nga natin, gagayahin natin yung style si Ate Christine pala ganito rin. Nanonood muna sa dulo, tsaka babalikan. So, ganun din yung ginagawa natin ngayon. So, 16 tayo. Tingnan natin ha. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. Pagmamayabang, boasting. Yung boasting is, kapag tinagalog natin, ay pagmamapuri. Yung mga medyo nasa ibang generation, naiintindihan yung pagmamapuri. Laging naririnig. Pero yung mga bata-bata, pagmamapuri, ano yun? Puri ko, puri nyo, pinupuri. Ang ibig sabihin ng pagmamapuri ay nagmamalaki. Okay? Magaling kang magmalaki. Lagi mong, ang stance mo, ang pagkakakilala mo sa sarili mo ay poging-pogi, pinakamagaling, wala nang huhusay sa akin, hindi masaya pag hindi ako kasama, di ba? Sa ibang description, maaring tawagin natin conceited, pero yung boasting, lagi niyang pinagmamalaki, pinagmamapuri yung kanyang achievements at yung sarili niya. So, sa kabilang banda ang tawag dito ay buhat bangko. Magets niyo ba? Buhat bangko. Laging, yung bangko niya laging mas mataas. Diyan kayo nakaupo, dito ko upo. O, kita siya ng lahat. Yun yung buhat bangko. Di ba? So, hindi lang ito kasalanan. Ang sabi ng 16, ito ay evil. Evil. Kapag sinabing masama lang is, pagkasalanan is something na we have a choice. Pero pag sinabing evil, deeply rooted sa puso natin yung pinag-uusapan natin. Evil. Boasting. Ano bang nilista ko dito about 16? May tanong ako, masama bang maging proud sa mga achievements natin? Masama ba yun? I work hard, I wake up in the morning to study para pumasa sa school. Nag-aral ako from first year to fourth year, diligently, para pagka nag-board exam, umasa ako, magiging top 10 ako, kilalanin ako, malagay sa dyaryo yung name ko. Masama bang maging proud? Taas ang kamay ng nagsasabing hindi masama ang maging proud. Sino ang natatakot sumagot? Taas ang kamay. Hindi masama. Alam nyo kung saan pumapasok yung kasamaan ng pagiging proud? Hindi kasali si Lord. Nag-gets nyo ba? I, me, I will. Diba? Kapag hindi kasali ang Panginoon sa lahat ng achievements nyo, halimbawa, pinanganak kang pogi, pinanganak kang maganda, hindi mo, kung tutuusin, hindi mo pwedeng ipagmalaki. Bakit? Hindi mo winork out. It was deliberately given to you. Halimbawa, hindi ka nga kagandahan lalaki, hindi ka naman kagandahan babae, pero may charisma ka na naman. Alam mo yung acceptance ng tao sa isang karakter ng isang tao, na yun yung charisma na tinatawag. Hindi na pag-aaralan yun eh. Hindi na ituturo. Katulad din ng panliligaw. Hindi na ituturo. It comes naturally. Kasi marami akong tinuruan. Sablay. Hindi ka, kukutsan mo. Hindi. Talagang walang karisma, walang talent. Hindi alam kung saan ipwesto yung sarili. Meron naman na batang-bata pa, ang husay na. Parang manok yung gumigiri. Alam na alam kung saan pipwesto. Yun. Charismatic. Hindi mo pwedeng ipagmalaki. Kasi binigay lang ng Panginoon sa'yo.
So bakit natin pinag-aaralan yung mga bagay na to? Kasi mamaya, pa-backwards tayo eh. Medyo, ang gagawin ko nga pala ay mag-over the backward ako dun sa mga ilang verses na diniscuss na ni Pastor Raymart last week. So 15, going backwards, 15. Instead, ang sabi dito, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Kaya nga, ang sabi kanina, bakit yung pagiging arrogante at boastful ay masama? It is because hindi kasali ang Panginoon. So nakikita natin, no, bakit sinabi nung writer na ang bragging, di ba yung pagbabrag, bago cellphone ko, bragging, boastful yun. High-tech yung mga ganito ko, laging bagong shoes ko, yung mga ganon. Hindi mo kayang burahin yung ganda ng shoes ko kasi laging bago yan. Diba? Every quarter, binibilhan ako ng nanay ko ng bagong shoes. Kaya, may mga taong yun ang pinagmamalaki. Yung achievements ng magulang. Yun ang masaklap. Diba? May mga taong ganun. May mga ka-eskwela akong ganun eh. Yung they look down on you kasi mula first year hanggang fourth year yan sapatos mo. Diba? Hindi ba lumalaki pa mo, sir? Hindi. Mautak nanay ko. Binili na yung pang fourth year. O di baling Ronald McDonald's ka nung first year, lalaki din ako. Diba? First year, ang laki ng sapatos mo. Hanggang fourth year, sakto na. Di ba? Totoo yun. Ako yun eh. Ako yun eh. Pagdating naman dito sa 14, so nakita natin, yung 16, sinagot ni 15. Okay? Kaya lang nagiging masama. It is because puro I, me, you, I will. No? Makikita natin na kagad. So, sa 14, nais kong lumukso sa 14, gusto ko mag-13 agad muna. Kasi, ang reason dyan is babaguhin ko yung title natin. We're not going to be boasting about tomorrow, yun yung title, no? Hindi ko sasakyan yung writer nitong NIV. Yung nag-translate ng Bible. Punta tayo sa 13. Ang sabi sa 13, now listen, you who say today or tomorrow, we will go to this city, spend a year there, carry on business, and make money. Ano yung nagre-remind sa atin dito? Kung lagi tayo nagbabasa ng Bible, may dalawang instances na magre-remind sa'yo kapag ka nabasa to. One is, nung inutusan ng Panginoon, nung sasakupin na ng Babylon yung Judah. Tama, Assyria kasi si North, si Babylon si Judah. Nung sasakupin na, ang sabi ni Isaiah, ni Jeremiah, through Jeremiah, ang sabi ng Panginoon, mabuhay kayo doon sa bayan na paglalagyan ko sa kanyo, sa lugar ng exile nyo. Kasi nga, dahil masama yung Israel, inalaw ng Panginoon na sakupin sila ng Babylon, hindi lang sasakupin, lahat ng tao, dadalhin nila dun sa Babylon. So, ang sabi ng Panginoon, sumunod lang kayo. Sumunod kayo sa batas, mag-business kayo, mag-asawa, ibigay ang anak nyong asawa in marriage, ihanap nyo rin yung son nyo, ihanap nyo rin ang mapapangasawa. Mabuhay kayo under doon sa bayan na paglalagyan ko sa inyo. Mag-prosper kayo. Yun ang utos ng Panginoon. Until 70 years, I will remember you. Ibabalik ko kayo doon sa bayan sa promised land. Ibabalik ko kayo. After ng 70 years nga. So, sila Daniel yun, ba? Na nagawa na ni Daniel yung libro, na experience na nila Meshach, Shadrach at Abednego yung persecution. So, hindi madali. Pero, yun ang utos ng Panginoon.
mag-prosper kayo doon sa lugar na paglalagyan ko sa inyo. One instance na nagpaalala sa akin yon. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi yan yung exact na message ng 13. Ang message ng 13 is yung rich fool. Yung parable of the rich fool. So, tingnan natin yung parable of the rich fool. Kung bakit ang sabi dito ay ayaw ng Panginoon. Isang kayabangan ang isang pagmamapuri. Yung sabihin mo na pupunta ako dito, I will stay there for such and such time, and ang sabi, make some money. So makikita natin dito sino ang Diyos niya? Money. Sino ang isa pang Diyos niya? Sarili niya. Okay? So punta tayo doon sa parable of the rich fool. Ang sabi dito sa Luke 12:16-21, and he told them this parable. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, 17, he thought to himself, naisip niya sa sarili niya, what shall I do? Anong gagawin ko? I have no place to store my crops. Sobrang yaman. Ang crops dito, yung grain dito, represents yung yaman, yung richness ng tao na to. Sa panahon natin, marami siyang pera. Diba? Sa panahon natin. So, wala na siyang bangkong pagkalagyan ng pera niya. Ibig sabihin, ganun kayaman, di ba? Oh, wala nang pagkalagyan ng pera. 18. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns, build bigger ones, hindi lang isa, bigger ones, and there I will store my surplus grain. And then, i-hoard niya yung yaman niya para lang sa kanya. And I'll say to myself, ito na, yung lies na ginagawa natin sa sarili natin, kung bakit maraming mayaman ang nakakalimot sa Panginoon. Pero hindi lang nire-represent nito yung sobrang daming pera. Nire-represent nito yung ang mas importante sa kanya ay ang kanyang sarili at saka yung kung anong dami ng yaman na hawak mo ngayon. Hindi necessarily na limpak-limpak at milyon-milyong salapi yung meron ka sa bangko. Maski meron ka lang maliit, pero wala ka dito, hindi ka nagsisilbi sa Panginoon. Wala kang pagkauhaw o pagkagutom sa salita ng Diyos. Hindi mo namimiss ang Panginoon. Dati active ka sa church, nung mas bata-bata ka, nung naging successful ka na, hindi mo na kayang ipagpalit yung paghahanap buhay. May pasok ako ng Sabado, may pasok ako ng Linggo. Etong masaklap. Meron siyang choice. May mga tao, merong choice para hindi pumasok ng Sabado at Linggo. Pero, pinangihinayangan yung overtime. Mayaman ba yon? Hindi ganun kasing yaman nung dinidescribe dito. Pero kaya niyang ipagpalit ang Panginoon doon sa perang tatanggapin niya. Doon sa yaman na sa dagdag kayamanan na ibibigay sa kanya ng pag-o-overtime. Sinasabi ko bang hindi importante ang pera? Of course, importante yung pera. Ang point dito is, mas mahalaga yung pera, ang paghahanap buhay, kesa sa Panginoon. Okay? Ang sabi niya na dito, I'll say to myself, ito na yung pagsisinungaling natin sa ating sarili. Ito na yung argument between ourselves. Kapag magdi-decide na tayo, if I will go to follow God, I will serve God in the church, magpa-participate ako, magbibigay ako ng tithes and offerings, magiging generous ako, magiging kind ako I will love my fellow Christians. Ito na yon. I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, 20, you fool. Sa Tagalog, hangal. Mas pababawin pa natin sa common tongue natin, tanga. Ayan, bobo.
Di ba? Hindi mo alam. You fool, this very night, your life will be demanded from you. Who among us knows na mabubuhay ka bukas? O magiging 25 years old ka? O aabot ka ng 35? Tayo, ilang taon ka na? 85. Buti na lang 5 yung ginamit ko. Kasi 56 ako eh. Paano ko malalaman na aabot ako ng 85? Kung ako ay, let's say for example, pala exercise, ay strict ako sa diet ko, people like that thinks na lalampasan pa nila si tatay ng 85 because of that. That's arrogance. Because hawak ng Panginoon yung buhay natin. Ang healthy mo nung nasagasaan ka ng tricycle. Patay. Di ba? Ito yung sinabi niya sa sarili niya. Eat, drink, and be merry. Kung tayo ang ating definition ng good life is yung nagpapasaya sa atin and we don't enjoy hearing the word of God, being with yung believers, there is something wrong with you. Kasi nagiging common na kasi nakakapagtaka eh. Bakit mas mahal ko pa kayo sa kamag-anak ko eh? Kayo din ganun, di ba? Hindi. Hindi na reciprocate yung love eh, no? Pero ganun talaga. Magtataka ka, bakit giliw na giliw ka sa kapwa mo Kristiyano? Maski yung first time mong ma-meet, may common sa'yo. Sino yun? Ang Panginoong Jesus. Kung paano sila magsalita, on how the way they handle yung sarili nila, and then kung paano sila yung interact sa kapwa Kristiyano, you can tell right away. Diba? You can tell right away. Madi-discern mo kaagad. Kapatid ko sa Panginoon to. Pag nalaman mo rin na mananampalataya, maski ibang lahi, like Australian, for example, naglilip yung puso ko na malaman na yung isang kaopisina ko active sa church. Why is iba na absent? She's attending a camp na ganyan-ganyan and she's one of the organizers in their church. Nung malaman ko yun, kumbaga, ano ka kagad, mayroong kagad relationship na alam mong kapatid mo sa Panginoon. Kaya matutuwa ka na kagad to hear. Lalo, Australian, ang daming atheist. Ang daming mas naniniwala sa evolution. Taga dun si Darwin eh. Hindi natin So, ang sabi dito, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? Kung mahal na mahal mo yung achievements mo, mahal na mahal mo yung pera mo. Kapag ka nawala ka bukas, hindi mo madadala sa langit kung sa langit ka makakapunta. Di ba? Dapat yun yung mas mabigat na palaisipan nating mga tao. Not speaking of being Christians. Okay? Ang dapat palaisipan sa atin is, saan ba ako mapupunta? Di ba? Paano kung hindi? Sayang naman. So, ang sabi dito balik tayo sa 14. Ito na, punta na tayo sa 14. Ang tanong dito is, what is your life? Ito yung gusto kong iwanan tanong sa bawat isa. Ano nga ba ang iyong buhay? What is your life? Natanong nyo na ba sa sarili nyo yun? Kapag ka hindi pa, pagka hindi mo pa alam yung sagot, dito pumapasok na hindi tayo masyadong submissive sa Panginoon. And hindi tayo nag-grieve na hindi tayo nakakasunod sa Panginoon. Hindi tayo nalulungkot na hindi matibay yung relationship natin sa Panginoon. It is because hindi natin alam kung ano yung buhay natin. Subukan lang natin sa sarili natin ngayon na sagutin personally, ano ba ang iyong buhay?
What is your life? So, ang sagot naman, nandito rin. Pag nalaman natin na ang buhay natin, you, ibig sabihin, we, tayong lahat to. You, which is us, are a mist. Tinignan ko yung Tagalog ng mist, singaw. Singaw. Isa ka lang singaw. That appears for a little while and then vanishes. Ibig sabihin, para may visual tayo. We are all under time, di ba? Sandali lang eh. Ang pinakamatanda dito si Tatay Ed, 85. Parang ang haba na ng isinapamuhay ni Tatay Ed. Di ba? Pero eto ngayon, ang sabi, in the beginning, God. In the beginning, God. Doon natin makikita, nung sinabi dun sa Genesis, na in the beginning, yun yung day 1. Yun yung start ng time. Ang time natin is 12, di ba? 12, 6, 3, 9, toing. Oh, ito yung beginning ng time. Kunwari 3 o'clock. Beginning ng time, nung sinimula ng Panginoon, 12:12. Kung ito yung ating, ang reference natin, 12:12. Nandiyan dyan, 00. Nung sinabi ng Panginoon, in the beginning, nagsimula na. In the beginning. Gaano kahaba ngayon yung buhay ni Tatay Ed? In terms of yung mundo, nag-start yung tick ng clock. Dito yung end. Pupunta dyan. Yung ating time. Time start, time end. Ni tuldok, hindi makikita yung buhay ni Tatay Ed na 85 years. Kasi, yung time end, hindi natin alam. Akala nyo ba yung eternity is mahabang panahon? Sa feeling nyo, sa imagination nyo, yung sa understanding natin, what is eternity? What is eternity? Kasi kailangan maintindihan natin kung yung eternity versus sa haba ng buhay natin. Ang sabi is, 70 years average buhay ng tao. So magiging, if 70 yung average, I am 56, ilang years na lang ako mabubuhay? If strictly 70 years yung average at hanggang average lang ako. 14. Mahaba ba yun? Maiksi? Maiksi. Ilang taong ka na nun, Sib? Pag mamatay na si Pastor Del? Ha? Magdedibo ka pa. Bago ako mamatay. Nakita nyo ba yon? Bakit natin pinag-uusapan to? Sapagkat hindi nga ni tuldok. Hindi natin mapapakita yung buhay ni Tatay Ed dito sa eternity. Napakaiksi ng buhay natin. Na ikaw ilang taon ka na? 77. Uy, 77. Ding, 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 ding. Bingo. 77. Oh. Di ba? Sandali lang yung buhay natin. So balik tayo dun sa tanong. What is your life? So iniisip ng mga bata, tagal pa ako mabubuhay. Malakas ako, wala akong masakit. Walang sakit sa katawan ko. Hindi sumasakit yung bewang ko, maski mag-TikTok ako, okay ako. Hanggang 1 to sa awang TikTok, kaya ko yan. Diba? Hindi ako mapapagod. But when you started to become 40, nag-start na yan, 50, ang dami ng masakit, pati kamay masakit, di ba? Nakaupo ka lang, pinupulikat ka, ano ba yan? Pinulikat pa yung legs mo, nanonood ka lang ng TV. We are just a mist. Sandali lang yung buhay natin. Mist. Alam niyo yung mist? Where's my bag? Mist. Parang ganito. Oh, alcohol. Pagka ginanong ko, ayan.
Sandali lang, di ba? Nawala na. Yun yung mist. So, compared to eternity, yan lang ang buhay natin. And knowing na sandali lang yung buhay natin, dapat isipin natin, mag-decide na tayo ngayon, susunod ba ako sa Panginoon o hindi? I-establish ko ba yung buhay ko in Him o hindi? In Him o hindi? Kasi, yung eternal security natin yung pinag-uusapan natin dito. Yung eternal life natin. Kung hindi genuine yung relationship natin sa Panginoon, kung yung mga sinabi ko kanina na wala kang ganang marinig yung salita ng Diyos, wala kang ganang makipag-fellowship, ayaw na ayaw mong hate na hate nyo si Pastor Del kapag sinabing magbasa ng Bible. Ang kulit naman itong pastor na to. Sinabi lagi na lang basa ng Bible. Diba? Yun ang bukang bibig niya. Diba? Pero yan talaga yung isang paraan para hindi tayo malinlang ng kaaway, magoyo ng kaaway. Merong, dun sa librong pinababasa sa akin para sa ating merong devices, schemes ang kaaway natin para sa hindi mananampalataya. Pero meron din siyang schemes and devices para sa mananampalataya, para mag-fail tayo. So, pag-aralan ko yon, and then I will present to you para lalo tayong maging mas matibay. Yung ating camp, bonus na lang yung parang we are in a camp na parang nag-vacation tayo. Ang primary purpose nun is to equip yung ating mga sarili, ihasa yung ating pananampalataya para pagkatapos ng camp natin, may mas matibay tayong buhay. Mas matibay. Pagka niliglig ka ng Panginoon, di ba? May nag-comment, yung mga youth live, ang dami ng dose-dosena. Nung niliglig ng Panginoon, iilan na lang ang natira. Yung mga unexpected pa. Joke lang. Salbahe, no? Parang sila Lawrence din lang, tsaka sila Kuya Raymart. Hindi sila yung inaasahan natin na manatili. Pero nung niliglig, sila lang. Ang lalaking butil kasi. Sorry. Hindi, nagsimula yan, ang ninipis eh. Nung bandang huli, naglakihan. Hindi malaglag. Si Edren. Hindi nyo ako kayang laglagin dito. Yeah. So kung alam natin kung ano yung brevity ng buhay natin, kung naiintindihan natin, kung magsisink in sa puso at isipan natin na maaari tayong kunin ng Panginoon. Paano kung nangungusap sa iyo ang Panginoon, you fool, yung life mo, i-recall mamayang gabi, o bukas, o sa isang buwan. Ang iksi na lang pala. Example ako, if I will live up to 70, 14 years na lang. 14 years nyo na lang ako makakapiling pala. Ilibre nyo na ako. Ngayon pala. Diba? Libre nyo akong sine mamaya. Ano ba yan? Fantastic Four. Diba? So ano yung dapat natin maging stand, no? So ang sabi, what is your life? Ito yung tanong, okay? Yan yung question. Sagutin natin going backwards pa doon sa part ng diniscuss ni Kuya Raymart. Ang sabi dito, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Maraming may favorite niyan kasi may kanta pa niyan, di ba? Anong tono niyan, Nay? Tandaan niyo ba? Yung and he will flee from you. Kuya Jello, naalala? Yung lyrics, di ba? Yung resist the devil and he will flee from you. Medyo jolly yan eh. Mga panahon ni tatay kasi yan eh. Pero tuloy na natin. May 15 minutes na lang ako. Come near to God. Oo nga, yun nga yun.
Come near to God and He will come near you. So, ang sabi, resist the devil and he will flee from you. Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Ito yon. Humble yourselves. Sorry. Gano'n na naman ako. Undo. Move natin. Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Ang daming pangako and He will lift you up. Ito ngayon yung tanong ko sa inyo. Pag-isipan natin mabuti to. Submit yourselves to God. Submit. Madaling gawin? Come near to God. Ano yung nasa isip nyo? When you say come, ito yung sa pamamaraan ng pananalangin. Sino dito hanggang ngayon ang di marunong manalangin? Lahat marunong? Siya, lahat kasali na sa rotation ng pag-pray. Lahat tayo dapat maging madasali. Lagi kong kinakampaign na gayahin natin si David. Maging sumbungero ta sa Panginoon. Hindi kinakailangan yun yung mga proper na manalangin na pupunta ka sa isang sulok, i-seclude mo yung sarili mo. Sa isip, manalangin tayo sa Panginoon. Habang nag-e-exam, manalangin sa Panginoon. Habang nagtatrabaho, manalangin sa Panginoon. Nasa FX, manalangin sa Panginoon. Wala kang kausap, manalangin sa Panginoon. Lalong-lalo na pag wala kang kausap during travel. Imbis na, kasi napansin ko, malelesin natin yung pagiging makasalanan natin kapag lagi natin kausap yung Panginoon. Napansin nyo ba kapag nagagalit kayo at nanalangin kayo, maya-maya lang nadi-diffuse yung galit nyo? Kasi sinasagot na agad ng Panginoon yung pangangailangan natin. Kaya yung pananalangin, maraming nagagawa sa atin yan na for our benefit. For our benefit. So, mahirap mag-submit. Mahirap lumapit sa Panginoon. So, I recommend prayer. Yun ang sagot dyan, prayer. Eto ngayon. Yung resist the devil, madali o mahirap? Mahirap, madali. Imposible minsan. Kasi, alam na natin, ito, magiging part ng atin discussion sa December to. How do you resist the devil? Hindi mo nga alam na inaatake ka niya. When you are happy, kapag successful yung buhay mo, the devil is attacking you, nasaan ka? Nasa Indonesia. Inahanap ko si Jello nawala. Resist the devil. Alam lang natin kapag tayo ay lugmok, inaatake yung ng kaaway. Hindi. Maaaring binibigyan ka ng kapighatian ng Panginoon para bumalik ka sa Kanya. Mas madalas, sabi nga ng mas successful, di ba? When you are, ang devil, mas successful na ilayo tayo sa Panginoon kapag nagpupunyagi yung buhay natin. Mas madali nating nakakalimutan ng Panginoon kapag dumadami na ang pera natin. Kapag napopromote na tayo. Kapag yung dinalangin mong baby ay dumating na sa'yo. Kapag yung tunay na baby mo, si baby, ay kapiling mo na. Diba? Hindi ko akalain na yung crush ko may crush din sa akin. Pero hindi na ako magsisimba kasi hindi naman siya nagsisimba doon. Hindi naman siya nag-youth live. Ba't hindi mo yayain? Diba? Isama mo. Resist the devil. Akala natin madali. It's so hard. Kaya nga pag-aaralan natin. Diba? Tanong ko, wash your hands. May meeting ba kayo dyan? May meeting ba kayo dyan? Wash your hands, you sinners.
Anong ibig sabihin nitong wash your hands, you sinners? Can you absolve yourself from the wages of sin? Kaya nyo mang i-acquit yung sarili nyo sa kasalanan? Sa kabayaran ng kasalanan, i-acquit nyo yung sarili nyo. Can anyone do that? Sagot, no. Walang nakakapag-acquit ng sarili. Sapagkat ang lahat ay hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo umabot sa glory ng Panginoon. Yun ang ating katayuan. Kaya kailangan natin ang Panginoong Hesus. Kailangan natin ang Savior. Etong recommendations ni James. Ang book of James is for Christians, hindi to non-Christians ang kausap. For Christians, what to do and not what to do. What to do and what not to do. Ito yung mga listahan ni James. Pero isa dito, marami dito sa naka-display ngayon, hindi natin kayang gawin. Acquit yourself, wash your hands. Sino ang nag-wash ng hands sa Bible? Poncio Pilato. He acquit himself sa pagpako sa Panginoong Jesus. Ang tanong ko ngayon, is he guilty or not? Sa pagpapako sa Panginoong Jesus? Guilty. Kasi he has the power. Hindi, ang excuse niya, ang sabi niya dun sa mga Pharisees, sa mga Hudyo, kayo ang may sabi na ipako siya sa krus, hindi ako. Hinaguhugas ako ng kamay dyan sa desisyon na yan. Pero ang totoo nun, pinagbigyan niya yung mga Hudyo, lalo na yung mga leaders ng mga Jew, ng Israel, na impako ang Panginoong Jesus. Kasi ayaw niyang maggera, magkaroon ng civil unrest, and matatanggal siya sa pwesto. So yun yung motive niya, yun ang intentions niya. Hindi yung i-acquit ang Panginoong Jesus. So he is guilty of doing that. Pinagbigyan niya para i-save yung sarili niya. So, kung hindi natin makikita yun yung mga style ng kaaway. Akala natin, sumusunod tayo minsan sa Panginoon, pero ang totoo nun, for our benefit. Maraming mga pastors yung ganon, na naghahanap buhay. And I'm very glad, dito sa LPCF, hindi sumisweldo ang mga pastors. I would still pray that God will continue na mag-overflow yung blessings sa lahat ng leaders, sa lahat ng magagawa, sa lahat ng parte ng LPCF. So that we are the ones blessing the church. Hindi tayo ang humuhut-hut sa church. Ang lahat ng nakukuha ng church ay ginagamit para sa members ng church. Hindi for the benefit of the head pastor, yung merong mahirap na pastor, no. Ang prayer ko, pagpapalain ng Panginoon, pagpalain ng Panginoon. This is hindi, unlike dun sa prosperity gospel, I would ask you to give me some more. So that parang ang ginagawa natin ay pinupurbok natin yung Panginoon to challenge Him dahil binless natin siya, ibibless niya tayo. Hindi natin pwedeng i-hostage ang Panginoon sa ganung exchanges ng reasoning. He gives when He decides na kaya nating i-handle. So, tayong mga nagbibigay, we don't call our tithes and offerings seeds. Because yung idea ng pagbibigay ng seeds, kasi gusto mong may tumubo. That is yung underlying way ng mga prosperity gospel preachers, na if you consider yung tithes and offerings mo as a seed, mayroon kang itinatanim. Para mayroon kang, very good, may nakikinig. So wash your hands, purify your hearts. Talaga? Purify your hearts? Sino rito ang na-purify niya yung heart niya? Wala. Ang nagpo-purify ng heart natin yung salita ng Diyos. Hinuhugasan. Sinelyuhan ng banal na Espiritu. Sinulatan ng banal na salita.
Pero if you don't study the Bible, if you don't pay attention dun sa dinidiscuss natin, hindi natin mapapataas yung ating pananampalataya. Hindi natin mailalagyan. Hindi tayo nakakapaglagay ng bangko ng salita ng Panginoon sa puso natin. Hindi victorious ang magiging life natin. Ma-shake ka lang ng kaaway, na-shake ka lang ng konti, wala na. Laglag na. Diba? Walang makakagawa nito. Purify your hearts. Grieve, mourn, and wail. Nakakatakot na senaryo ang magluksa. Kasi yan yun eh. Grieve, mourn, and wail. Hindi lang magluluksa ka, maghihinagpis sa Tagalog. Maghinagpis ka. So, paano kung ang buhay mo ay just driven by the joy of living in this world? Oh, meron akong katanungan ulit. Sino dito ang excited na bumalik ang Panginoon? I was guilty of this. Examinin natin, tingnan nyo. Willing ako because I am depressed. I'm fed up of this world. That's a different story. Kasi, kapag willing ka na bumalik na ang Panginoon to end time, to end life and everything, and sakupin na tayo ng Panginoon, yung second coming. For the reason, kasi you are already fed up sa government, fed up ka na sa nangyayari sa mundo, pagod ka na sa church, ayaw mo na, balikan na lang Panginoon. That's not the right reason. Pero kung dahil sa hope na patuloy kang lumalaban, lumalaban sa buhay, maski ano mangyari, you still have hope. Anong sabi mo, babalik din ang Panginoon. Matatapos din yan. But we keep on doing what is right. Balik na naman tayo dun sa 17, di ba? Pabalik tayong ganun eh. Kasi nandoon na tayo kanina. So, yung stance natin, paano ba tayong lumalapit sa Panginoon? Yung come. Kasi masusolve natin yung problem natin on grieving, on washing your hands, on purifying your hearts, if we only could humble ourselves. So paano tayo lumalapit sa Panginoon? Ang sabi sa verses sa Bible, di ba? Ito yata yun. Hebrews 4:16. Let us then approach God's throne of grace with confidence. Opposing ba itong dalawan to? Confidence and humbleness. Saan galing yung confidence natin? Let us determine. Para ma-define natin if we are doing it wrong or right. Saan nakasalala yung confidence natin pag lumalapit tayo sa trono ng Panginoon? Sa mercy and grace throne ng Panginoon? Sa good works ba natin? O doon sa Christ natin na nabubuhay sa puso natin? So we can approach the throne of God dahil matibay yung relationship natin kay Christ. And we can only do that if we humble ourselves na I am only doing what is right dahil dun sa finished work ng Panginoong Jesus. Kasi nga, we are just missed. Singaw. May ginawa ba yung singaw kanina? All it does is vanish. Diba? Nag-vanish lang. Tayo ganun din. Do not work your ass out. Sorry for the term. Na magkaroon ka ng legacy. People doing that are selfish. Gusto nila magkaroon ng bantayog. Malagay yung mukha nila sa pera. Diba? Magkaroon ng rebulto sa Manila o sa Pasig. Isulat yung E sa lahat ng streets. Anong klase yun? Anong klaseng legacy? Sandali lang. Ang magiging legacy mo, nakasulat yung initials mo. For what? Diba? Sandali lang yung buhay. We are only what? I'm 56. I have 14 more years. Malay mo, hindi pala 14.
Malay mo, 4 na lang. Who knows kung anong nangyayari dito sa heart, inside my heart. Paano kung sinagot na ang panalangin ko nung minsan? Nagkamali ako ng panalangin, Lord, kunin mo na ako. I am fed up. Paano kung sinabi ng Panginoon, okay, granted. Diba? Selfish ka eh. Nanalangin ka ng ganun, sige, I'll give you what you want. Diba? Oh. Humble yourselves before the Lord. Our confidence, we can only come to God. Yung confidence natin doesn't lie dahil Kristiyano ka na ngayon, nakakasunod ka na sa batas ng Panginoon. You have a good relationship kay God. No, ang receive dito ay dahil meron tayong Kristo na sa buhay natin. That is our confidence. And how do you come to God? In full humbleness. Alam mong walang-wala ka. You need Him. You need Him. That's the truth. Ang sabi, ano daw yung confidence? Ito yon. Ephesians 3:12. In Him. Through faith in Him. Through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Yun yung definition yan. Yun yung kailangan natin. So, ulitin natin, can we come sa Panginoon with full humbleness? Dito, ang sagot, yes. But how? Ito yung sinasabi ko lagi. Kapag magpipreach tayo mga preacher, hindi lang natin laging sinasabi, importanteng malaman natin to. Alam na nga natin eh. Ang nais malaman ng lahat, ang sagot sa tanong na, papaano? Papaano? Papaano tayo? Ito ngayon yung papaano. Come to God. Come to me. Sabi niya, come to me. Come near to God. Resist the devil. Huwag nating masyadong problemahin yon. Ang problemahin natin yung itong bagay na to. Humble yourselves. Paano tayo magiging humble yourselves? Alamin natin, we are just a mist. We are just a mist. So, ulitin natin to. In Him, through faith in Him, we could come to God in full confidence, in full humbleness, because we are really, really lowly. Hindi tayo pwedeng magmataas. Ang laki ng pinag-aralan ko, matalino ako, super pogi ako, lahat na ng boasting, kaya mong gawin. Hindi masaya pag wala ako. So, dapat nasa langit ako. Yun ang reason mo. Di ba? That is all dito lang sa mundong yun. Dito lang sa mundong to. So, what else? Sabi niya, eto ngayon yung ating pakatandaan. James 4:6. God opposes the proud. Proud na hindi natin kasama ang Panginoon. God opposes the proud, but show favor to the humble. Magpakababa tayo sa Panginoon. And all these things na hindi natin kayang gawin, magagawa ng paraan ng Panginoon. Kasi siya ang naghugas ng puso natin. Siya ang naghugas ng kamay natin. Who acquitted you when you accepted Jesus Christ as Lord and Savior? Siya rin. Di ba? Sino ang nagsama sa atin, nag-write ng name natin sa aklat ng buhay? Siya. Di ba? Sino ang nagbayad ng kabayaran ng kasalanan natin? Si Jesus Christ. Siya rin. So, purify your hearts. Come to God. Ask for purification of hearts. Wash your hands. Come to God. Para siya ang mag-wash ng hands mo. He acquitted you. Meron pa dyan, dapat, cover me with your precious blood. Wash me with your precious blood, Lord. Diba? Protect me. Holy Spirit, wag mo kong tantanan. Don't give up on me. Yun yung stance natin because we need Him. We need God. So, again, kapag ka nabasa natin ulit yung ating mga pinag-aralan ngayon, from 17 going up, and we end up in 6 because we know that God opposes the proud but shows favor to the humble. Going back, 17. Mas madali ba? Knowing na we are nothing. Kaya na natin gawin yung dapat natin gawin. Are we under the law? No. Thank God. Hindi ako under the law.
Can you do the law? With Him, in Him. Can you come to God? Yes, kasi in faith in Him, through Him. Everything nagsisircle back sa Panginoong Jesus. Hindi dahil sa good works natin. Hindi sa achievements natin. Heaven is heaven without even dun sa hint ng achievements natin. Hindi nagiging mas mabuti ang heaven o mas maganda ang heaven dahil sa mga achievements natin dito sa mundong ito. Gagamitin lang natin yung mga achievements natin, whoever we are here, for the glory of God. Always for the glory of God. So, hindi natin kayang makapagmayabang kapag ang alam natin lahat ng kung ano meron tayo. Hindi lang nangungusap dito sa mayaman dahil ang sabi dito, carry on business and make money. This is all who thinks they are rich. Kaya nga, poor in spirit yung hinahanap ng Panginoon. Poor in spirit. It doesn't need to be you're a rich person para magkaroon ka na manawagan ng Panginoon. But poor in spirit. And we should qualify to have a poor in spirit kasi we humble ourselves down sa Panginoon. Amen ba? Amen. So, tayo na po tayong lahat. Hallelujah. Napakasarap mong purihin, Panginoon. And I pray, Lord, na panatilihin mo sa puso namin, Lord, ng mas matagal pa, Panginoon, yung feeling na to, Panginoon. Yung feeling na napaka-peaceful when we are singing praises to you, Lord. Na we are singing we are pouring out our hearts in praise and worship, Panginoon. Sapagkat, hindi lang dahil dito sa moment na to, Lord, na we feel righteous. No, we shouldn't be doing that, Panginoon. But, because you are rightful, Panginoon, na purihin. That we need you, Panginoon. Kung hindi ka namin pupurihin, merong ibang pupuri sa iyo, Panginoon. So, we should be thankful, Panginoon, that you have given us the privilege, Lord. Dati, Lord, akala ko what is the privilege. But now, Panginoon, you have explained to your church, Lord, na praising you, worshiping you, glorifying you, Panginoon. You have made us to do that. And so, Panginoon, hayaan mo pang maglinger ng mas matagal-tagal pa sa puso namin because we enjoy it, Panginoon. There is joy, Panginoon, in being with you during songs, during deliberations and discussions ng iyong salita. The more we know you, Panginoon, the more we know ourselves na kailangan ka namin. And so, Panginoon, yung topic ngayon, it's not just boasting about tomorrow, Panginoon. It is about what is our lives. That we should humbly come down, Panginoon, come up, Panginoon, sa iyong trono. Not because we are righteous, but because in faith in you, Panginoon, Jesus Christ, kaya namin, confidently, na makapunta, Panginoon. But we should still possess yung heart na may pagpapakumbaba, Panginoon. And so, Lord, alisin mo sa aming puso yung mga maling paniniwala, Panginoon. Yung nag-ugat na, Panginoon, na maling katuruan, Lord. That we can be perfect without you. By just obeying you. That is not truth, Panginoon, na makikita namin sa Bible, sa iyong word. Ikaw, Panginoon, yung meaning ng life namin. And sandali lang yung buhay namin dito. Let us know now and we could decide, Panginoon, na magpatuloy sa iyo ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang paglilingkod namin sa iyo, Panginoon, is not for your benefit. It is full our benefit, Panginoon. Kaming lahat ang nagbe-benefit nun. Inscribe mo sa isip at puso namin, Panginoon, kapag kami minsan
napapaniwala ng mundong ito at saka yung hari ng mundong ito, akala namin, Panginoon, ay siya ang tama, Panginoon. Doesn't mean na tama ang lahat, ang sinasabi ng mundo sapagkat marami ang nagsasabi. Kundi, Panginoon, dapat matutunan namin i-base lahat ng paniniwala namin sa nasusulat lang sa Bible. Nothing more, nothing less. And so, we keep on asking you, Panginoon, talino at pangunawa. Ibigay mo sa amin, Panginoon. Mauhaw kami sa iyong salita. At lagi kaming manalangin in every aspect, in every time, Panginoon. Sa lahat ng oras ng buhay namin, Panginoon. May we enjoy praying, speaking with you, communing with you, Panginoon. Salamat sa katuruan na binigay niyo sa amin ngayon, Panginoon. And I pray, Panginoon, patuloy mong selyuhan yung aming mga puso sa mga salitang iyon. And yung kakulangan, Panginoon, ng inyong lingkod sa mga discussions ngayon. Ikaw ang magpuno, Lord. Habulin mo kami ng iyong rhema words, Panginoon, hanggang sa umuwi kami sa aming mga pansamantalang tirahan ngayong araw na to. Pagpalain mo, Panginoon, yung mga inuna ka dito, Lord, at sa mga hindi nakarating, Panginoon, for whatever reason, paalala mo, Panginoon, sa kanila that Sabbath day is important to you. It's part of your commandment, Panginoon, that we may honor you, Panginoon, that may we find rest, Panginoon, sa inyong piling, hindi sa piling ng aming mga sarili. Lord, patuloy ka naming sasambahin, Panginoon. Again, Panginoon, lastly, let it linger, Panginoon, for the whole week, itong klase ng pakiramdam ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Taas natin ang ating mga kamay. Let us be blessed by the Lord. May the good Lord bless us and keep us. May His face shine upon us. May He smile on us. And yung peace na hindi naiintindihan ng world na to, but ikaw lang, Panginoon, nakapagbibigay. Salamat sa kapayapaan na binibigay mo sa amin. Salamat nga po, Ama. Wala kaming kayang gawin, Panginoon, kundi itaas ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Purihin ka. Pasalamatan ka in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. All say, Amen and Amen.